Bakit ba napakalakas ng bansang Israel at walang makatalo sa kanila? Ano nga ba ang sekreto nila? So iyan po ang ating aalamin kung ano ang dahilan kung bakit napakalakas ng bansang Israel. So atin pong basahin sa Zacarias 12 verse 8. Sa araw na iyon, palalakasin ko ang mga taga-Jerusalem upang pati ang mga mahihina ay magiging sinlakas ni David. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihang tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nanguna sa kanila. At sa araw na iyon, mawawasak ang alinmang bansang mga ngahas sumakop sa Jerusalem. Naku po, kaya pala hindi kayang sakupin o wasakin ang bansang Israel kahit na ito'y napakaliit. Dahil sa nabasa natin na magiging makapangyarihang tulad ng Diyos at ng mga anghel niya ang bansang Israel. So kaya pala napakalakas ng bansang Israel. Napakaliwanag po sa ating nabasa. At si Yahweh mismo ang naging apoy na pader nila. Kaya sino mang nais sumakop sa kanila ay mawawasak. Gaya po ng ating nabasa. Kaya simula noon hanggang ngayon ay malakas pa rin ang bansang Israel. Kahit na ilang mga kaaway nila ang nakapalibot tulad ng Iran, Iraq, mga katulad ng Egypt, dati Saudi Arabia. Yan, halo-halo, marami ang nakapaligid sa kanila. Kaya ganun, hindi kayang basta sakupin ang bansang Israel. Mawawasak ang sino mang nais sumakop sa kanila. Kaya kapag kasama po natin ang ating Diyos, ay magiging kasintatag tayo ng bundok na hindi matitinag, lalo na kapag matindi ang pananalig natin sa Kanya at tayo'y sumusunod sa ating Diyos at sa Panginoong Hesus at na ating nilalakaran ang Kanyang daan. Kaya sa mga nagnanais na sumira o manakit o sumakop sa bansang Israel, mag-isip-isip muna po tayo bago natin gawin at nang hindi po tayo mapahamak o mawasak. So, palagi po tayong magdasal ilang beses sa isang araw. Magtiwala po tayo sa ating Diyos. Makinig po tayo ng aral tungkol kay Jesus na nababasa natin sa Biblia, mga naghahayag ng mabuting balita. So, napakapalad niyo po kapag naririnig niyo po ang salita ng ating Diyos. Inyo pong itong ipamumuhay, isa sa puso niyo po ito, at nang masunod niyo po ang kalooban ng ating Diyos. So maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po, Ama naming Diyos na nasa langit. Patuloy mong buksan ang puso't isipan ng mga taong nakikinig ng iyong mga salita. Naway tumimo sa kanilang mga puso't isipan ang iyong salita na aking ibinahagi. Buksan mo ang kanilang espiritu na pag-iisip. Pagpalain mo ang bawat pamilya, lahat ng mga nakikinig ng mga salita. Pagalangin mo sila na anumang masamang karamdaman ang meron sa kanila ngayon, Jesus. Lord, the great healer, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. Salamat po, Ama na nasa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat at magandang gabi po. Mag-iingat po kayo lagi. Laging magbasa ng Biblia araw at gabi.
Sa gayon, giginhawa po tayo at magtatagumpay sa buhay, katulad ni Joshua at ng iba pa pong mga propeta, lahat ng mga sumusunod sa salita ng Diyos. God bless po. Kapag may knowledge, may power. Bye-bye.